May isang klase ng sakit na hindi nanggagaling sa panloloko, hindi sa breakup, hindi sa rejection, kundi sa realization na hindi ikaw ang mahal niya, ang kaya mong ibigay. At ang masakit, habang akala mo, minamahal ka dahil sa pagkatao mo, unti-unti mong marirealize na ang halaga mo sa kanya nakadepende sa laman ng wallet mo, sa kaya mong i-provide, sa kaya mong gastusin. Sabi ni Arthur Schopenhauer, most people take the limits of their own vision as the limits of the world. At minsan, dahil gusto mong magmahal, hindi mo nakikita na matagal ka nang ginagamit. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 4 sign na pera lang ang habol sa iyo ng babae gamit ang dark psychology, female behavior, at brutal na katotohanan tungkol sa human nature at modern relationships. At kung lalaki kang pagod ng gamitin, kailangan mong marinig ito dahil minsan, hindi ka nila minahal. Naging convenience ka lang. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, mabait lang siya kapag may nakukuha siya. May isang klase ng kabaitan na sa unang tingin, mukhang pagmamahal, mukhang care, mukhang genuine connection. Pero habang tumatagal, unti-unti mong mararamdaman na may kondisyon pala. At iyan ang pinakamapanganib na klase ng manipulation. Dahil hindi ka agad sasaktan, hindi ka agad lolokohin, hindi ka agad iiwan, unti-unti ka lang gagawing source. Convenience. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin dahil lahat mukhang totoo. Sweet siya, malambing, concerned, present, mabilis mag-reply, excited kausap. At bilang lalaking gustong magmahal, natural lang na ma-attach, natural lang na isipin, mukhang interesado talaga siya sa akin. Pero mapapansin mo ang pattern. Kapag may lebre, masaya siya. Kapag may regalo, mas sweet siya. Kapag may treat, mas affectionate siya. Kapag may pera kang ginagastos, mas present siya. At habang ginagawa mo yon, pakiramdam mo, mas lumalalim ang connection. Pero isang araw, kapag tumigil ka, kapag hindi ka nakapagbigay, kapag wala kang libre, kapag wala kang naitulong, biglang may magbabago. Hindi dramatic, hindi obvious, pero ramdam. Biglang malamig ang replies, biglang dry ang energy, biglang wala ng excitement, biglang parang nawawala ang effort. At doon, unti-unti kang gigising. Dahil doon mo maiintindihan na baka hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya mabait. Ang benefit sa psychology, ito ang conditional reinforcement. Kapag ang affection ng isang tao nakadepende sa nakukuha niya, hindi connection ang tawag doon, transaction. At iyan ang hindi nakikita ng maraming lalaki. Dahil habang mas nagbibigay sila, mas lalo silang umaasa. Iniisip nila, siguro kapag mas pinakita ko ang effort ko, mas mamahalin niya ako. Siguro kapag mas maalaga ako, mas pipiliin niya ako. Siguro kapag mas marami akong maibigay, magiging seryoso siya. Pero heto ang brutal na katotohanan. Kapag resources mo lang ang dahilan kung bakit mabait ang isang tao sa'yo, hindi ikaw ang minamahal, ang pakinabang. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, men are less hesitant about harming a man who makes himself loved than one who makes himself feared. At minsan, kapag sobra kang available, sobra kang generous, sobra kang willing magbigay, unti-unti kang nawawalan ng value. Bakit? Dahil kapag alam ng isang tao na kaya kanyang pasayahin gamit lang ang konting sweetness, madali kanyang kontrolin, konting lambing, magbibigay ka ulit, konting attention, magpapadala ka ulit, konting validation, kakapit ka ulit, at habang tumatagal, hindi mo namamalayan, hindi na pagmamahal ang habol mo, approval na. Sa dark psychology, isa ito sa pinaka-epektibong manipulation patterns dahil hindi ka nila pinipilit. Pinapaniwala ka lang na mahalaga ka kapag may naibibigay ka, at iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki unti-unting nauubos. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ginamit ang desire nilang mahalin para maging source ng convenience. Mapapansin mo rin ito kapag ikaw ang may problema, kapag ikaw ang drained, kapag ikaw ang nawalan, kapag ikaw ang walang maibigay. Biglang nawawala ang energy niya, biglang hindi siya available, biglang wala siyang time, at doon mo marirealize na noong siya ang may kailangan, handa kang ibigay lahat. Pero noong ikaw na, biglang wala siya, at iyan ang masakit. Dahil doon mo makikitang
Hindi pala mutual ang connection. Isang side lang ang nagbibigay. Sabi ni Arthur Schopenhauer, mostly, it is loss, which teaches us about the worth of things. At minsan, kailangan mo munang maubos bago mo maintindihan na hindi lahat ng mabait totoo ang intensyon. Kaya sa susunod, kapag may taong sobrang sweet, kapag may pakinabang pero malamig kapag wala kang maibigay, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mapapasaya? Mas magandang tanungin, kung mawala lahat ng kaya kong ibigay, mananatili pa rin ba siya? Dahil ang tunay na connection, hindi lang lumalalim kapag may benefit, tumatagal yon kahit wala kang maipakitang status, kahit wala kang maibigay na pera, kahit wala kang ma-offer, kundi ang tunay mong sarili at ang lalaking may self-respect, hindi hinahayaan na ang value niya masukat lang sa kaya niyang gastusin dahil alam niya ang taong totoong nagmamahal, hindi mabait dahil may nakukuha, mabait siya dahil pinapahalagahan ka niya. Pangalawa, lagi siyang may financial problem kapag kausap ka. Sa simula, mukha lang itong simpleng pag-o-open up, mukha lang itong trust, mukha lang itong pagiging vulnerable. At bilang lalaking may puso, natural lang na makinig, natural lang na maawa, natural lang na gustong tumulong. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, ayaw mong nakikitang nahihirapan siya. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki hindi agad napapansin ang pattern. Sa umpisa, simple lang. May problema raw sa bills, may emergency sa bahay, may bayarin sa school, may kailangan sa pamilya, may utang, may kulang, may biglaang gastos. At habang nagsasalita siya, makikita mo ang lungkot, makikita mo ang stress, makikita mo ang pagod. At dahil gusto mong maging good man, unti-unti kang nagiging savior. Ako na bahala. Sige, tutulungan kita. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. At sa unang beses, wala namang masama. Dahil ang pagtulong, hindi mali. Ang problema, kapag paulit-ulit, kapag napapansin mong sa tuwing may problema siya, ikaw ang unang takbuhan. At sa tuwing may kailangan siya, bigla siyang mas sweet, bigla siyang mas clingy, bigla siyang mas caring, bigla siyang mas emotionally attached. At habang nagbibigay ka, pakiramdam mo, mas lumalalim ang connection. Mas nagiging espesyal ka, mas kailangan ka niya. Pero isang araw, mapapansin mo ang isang bagay. Kapag okay na siya, bigla siyang nawawala. Kapag solved na ang problema, biglang malamig ulit. Biglang tahimik, biglang dry ang energy. At doon, unti-unti mong marirealize na baka hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya attached. Ang tulong. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na emotional dependency trigger. Kapag ginagamit ang emotional vulnerability para makakuha ng resources at ang pinakamapanganib dito, hindi ito mukhang manipulation, mukha itong trust, mukha itong intimacy, mukha itong emotional connection. Kaya maraming lalaki, hindi namamalayang ginagamit na sila dahil habang mas marami silang naibibigay, mas lalo silang emotionally attached. Iniisip nila, siguro ako lang ang nandito para sa kanya. Siguro iba ako. Siguro ako ang safe place niya. Pero heto ang brutal na katotohanan. Hindi lahat ng taong lumalapit kapag may problema, may intensyong manatili kapag okay na. At iyan ang masakit. Dahil maraming lalaki, hindi nila napapansing. Hindi sila minahal dahil sa pagkatao nila. Minahal sila dahil useful sila. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, men are driven more by necessity than by reason. At minsan, kapag desperado ang isang tao, kakapit siya sa kahit sinong kayang magbigay ng comfort at resources. At kung hindi ka aware, madali kang mahuhulog sa role ng emotional provider. Mapapansin mo rin ito kapag ikaw naman ang nawalan, kapag ikaw ang may problema, kapag ikaw ang emotionally drained, kapag ikaw ang may kailangan. Biglang hindi siya available, biglang wala siyang energy, biglang hindi siya present. At doon mo marirealize, noong siya ang wasak, handa kang ibigay lahat. Pero noong ikaw na, biglang wala siya. At iyan ang wake-up call na kailangang marinig ng maraming lalaki dahil ang tunay na relasyon, hindi one-sided rescue mission. Hindi ikaw lagi ang sasalo. Hindi ikaw lagi ang provider. Hindi ikaw lagi ang magliligtas. Dahil kapag puro ikaw ang nagbibigay at siya lang ang tumatanggap, hindi na partnership iyon. Dependency na. Sabi ni Carl Jung, knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people. At minsan, kailangan mong tanggapin ang masakit na katotohanan na may mga taong magaling magmukhang vulnerable, pero ang totoo,
Marunong lang silang humanap ng taong madaling maawa. Kaya sa susunod, kapag may taong laging may problema, kapag kausap ka, huwag mo agad tanungin, paano ko siya matutulungan? Mas magandang tanungin, kapag wala na akong maibigay, nandyan pa rin kaya siya? Dahil ang taong totoong nagmamahal, hindi ka lang lalapitan. Kapag may kailangan, mananatili siya. Kahit wala kang maibigay, kundi ang presensya mo at ang lalaking may self-respect, hindi hinahayaan na ang halaga niya ay masukat lang sa kaya niyang sagutin. Pangatlo, interesado siya sa status mo, hindi sa pagkatao mo. May isang klase ng interes na sa simula, nakaka-flatter. Pakiramdam mo, proud siya sa'yo. Pakiramdam mo, na-admire niya ang achievements mo. Pakiramdam mo, nakikita niya ang value mo bilang lalaki. Pero habang tumatagal, unti-unti mong marirealize na baka hindi ikaw ang tinitingnan niya. Ang lifestyle mo. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin dahil natural lang naman pag-usapan ang trabaho, pangarap, goals, success. At bilang lalaking nagsisikap sa buhay, natural lang na gusto mong i-share kung ano ang pinaghirapan mo. Pero mapapansin mo ang pattern, hindi siya masyadong curious sa mga fears mo, sa mindset mo, sa values mo, sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, sa mga sugat mo, sa mga struggles mo, sa totoong ikaw. Pero kapag usapang, magkano sweldo mo, anong business mo, anong sasakyan mo, anong kaya mong i-provide, saan ka kumakain, magkano gastos mo, biglang interesado siya, biglang attentive, biglang engaged. At habang mas tumataas ang status mo, mas tumataas ang attention niya. At doon, unti-unti mong mararamdaman na baka hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya nandyan, ang image mo. Sa psychology, tinatawag itong status-based attraction kapag ang attachment ng isang tao nakabase hindi sa identity mo, kundi sa social value mo. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag status lang ang dahilan, madali kang mapalitan. Bakit? Dahil laging may taong mas mayaman, mas successful, mas mataas ang lifestyle. At kapag doon nakabase ang attraction, hindi stable ang connection. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, men judge generally more by the eye than by the hand. At minsan, yan ang nangyayari sa modern relationships. Hindi ka tinitingnan dahil sa pagkatao mo. Tinitingnan ka batay sa nakikita nilang benefit, sa status, sa image, sa lifestyle. At ang masakit, maraming lalaki ang nahuhulog dito. Dahil habang mas pinapansin sila, mas lalo silang nagiging attached. Iniisip nila, siguro proud siya sa akin. Siguro na-inspire siya sa sipag ko. Siguro nakikita niya ang future sa akin. Pero minsan, hindi future ang nakikita. Comfort, security, convenience. At doon nagiging delikado. Dahil habang mas ginagamit mo ang pera at status para makuha ang atensyon ng isang tao, mas lalo kang natatakot na baka iyon lang din ang dahilan kung bakit siya nandyan. Mapapansin mo rin ito kapag may problema ka na, kapag nawalan ka ng trabaho, kapag bumagsak ang negosyo, kapag hindi mo na kayang ibigay ang lifestyle na nakasanayan niya, biglang may pagbabago, biglang malamig, biglang less interested, biglang less supportive. At doon mo marirealize na baka hindi ikaw ang mahal ang stability na binibigay mo. Sabi ni Arthur Schopenhauer, mostly it is loss which teaches us about the worth of things. At minsan, kailangan mo munang mawalan para makita kung sino talaga ang totoong nandyan. Dahil ang taong interesado lang sa status mo, madalas nandyan lang kapag mataas ka, pero ang totoong connection, nakikita ka kahit wala kang maipakitang image, kahit walang flex, kahit walang pera, kahit walang title, kahit walang social status. At iyan ang bagay na bihira ngayon sa mundo ng social media. Maraming tao ang na-attract sa image, pero kakaunti lang ang tunay na interesado sa pagkatao. Kaya tandaan mo ito, walang masama sa pagiging successful, walang masama sa pagiging provider. Ang problema, kapag doon lang umiikot ang dahilan kung bakit may nananatili. Kaya sa susunod, kapag may taong sobrang interesado sa kaya mong ibigay, pero hindi interesado sa totoong ikaw, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mas may impress? Mas magandang tanungin, kung mawala lahat ng status ko, pipiliin pa rin kaya niya ako? Dahil ang lalaking may self-respect, hindi hinahayaan na ang value niya ay masukat lang sa laman ng wallet niya o sa image na kaya niyang ipakita. Dahil alam niya, ang taong totoong nagmamahal, nakikita ka
kahit wala nang ma-flex. Pang-apat, nawawala siya kapag hindi ka na kapaki-pakinabang sa lahat ng sign. Ito ang pinakamasakit dahil dito mo malalaman kung tunay ba talaga ang connection o convenience lang pala lahat. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin dahil habang okay ang buhay mo, habang kaya mong magbigay, habang stable ka, nandyan siya, sweet siya, supportive siya, present siya, parang ikaw ang pinaka-importanting tao sa mundo niya. At bilang lalaking nagsisikap, natural lang na ibigay mo ang best mo. Natural lang na gusto mong maging provider. Natural lang na gustong maramdaman na appreciated ka. Kaya habang mas nagbibigay ka, mas lalo kang attached, mas lalo kang naniniwalang tunay ito. Pero isang araw, may mangyayari, bumagsak ang negosyo, nawalan ka ng trabaho, naubos ang pera mo, nagkaroon ka ng problema, hindi ka na makapagbigay tulad ng dati. At doon, unti-unti mong mapapansin ang pagbabago. Hindi dramatic, hindi biglaan, pero ramdam. Biglang mabagal ang replies, biglang wala ng excitement, biglang wala ng energy, biglang hindi na siya present. At ang pinakamasakit, kapag ikaw ang emotionally drained, kapag ikaw ang nangangailangan ng support, bigla siyang nawawala. At doon, tahimik na mababasag ang ego ng isang lalaki. Dahil doon mo maiintindihan na baka hindi ikaw ang minahal niya. Ang comfort, ang security, ang lifestyle, ang benefit sa psychology. Ito ang resource-based attachment. Kapag ang isang tao nanatili dahil sa resources, hindi dahil sa emotional connection. At ang problema rito, kapag nawala ang benefit, kasama ring nawawala ang attachment. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, men are quicker to forget the death of their father than the loss of their patrimony. Malalim ang ibig sabihin niyan. Minsan, mas nakakapit ang tao sa pakinabang kaysa sa tunay na emosyon at iyan ang masakit tanggapin. Dahil habang iniisip mong minamahal ka dahil sa pagkatao mo, unti-unti mong marirealize na ang halaga mo sa kanya nakadepende sa kaya mong ibigay. At dito maraming lalaki nawawasak. Hindi dahil nawalan sila ng pera, kundi dahil noong sila ang bumagsak, doon nila nakitang sino talaga ang tunay. Mapapansin mo rin ito kapag hindi ka na useful, kapag hindi ka na sponsor ng dates, kapag hindi ka na source ng gifts, kapag hindi ka na emotional provider, kapag wala ka nang maibigay, biglang hindi ka na exciting. At iyan ang wake-up call na kailangang marinig ng maraming lalaki dahil maraming relasyon ngayon hindi nakabase sa genuine connection, nakabase sa convenience, sa comfort, sa resources, sa lifestyle. At kapag iyon ang pundasyon, madaling gumuho ang lahat. Sabi ni Carl Jung, knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people. At minsan, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na may mga taong hindi kayang manatili kapag wala ng pakinabang. At hindi ibig sabihin nito na lahat ng babae ganon. Ang ibig sabihin lang, kailangan mong matutong makita kung sino ang nandiyan kapag wala ka nang maipakitang status, kapag wala ka nang maibigay na pera, kapag wala ka nang ma-offer, kundi ang tunay mong sarili. Dahil doon nasusubok kung totoo ba talaga ang connection. Kaya sa susunod, kapag may taong sobrang present, habang okay ang buhay mo, huwag mo agad tanungin, mahal kaya niya talaga ako? Mas magandang tanungin, kapag bumagsak ako, nandyan pa rin kaya siya? Dahil ang taong totoong nagmamahal, hindi lang nandyan kapag maganda ang buhay mo, nandyan din siya kapag magulo ang mundo mo, kapag bagsak ka, kapag wala ka nang maibigay, kundi ang tunay mong pagkatao. At ang lalaking may self-respect, hindi hinahayaan na ang value niya ay masukat lang sa pera niyang kayang gastusin. Dahil alam niya, ang tunay na pagmamahal hindi nawawala kapag nawalan ka ng pakinabang. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng lumalapit may intensyong mahalin ka. May iba, lumalapit dahil may pakinabang. At walang masama sa pagiging provider. Walang masama sa pagiging generous. Ang problema, kapag pera na lang ang dahilan kung bakit may natitira sa buhay mo. Dahil ang tunay na babae, hindi lang nandyan kapag may laman ang wallet mo. Nandyan din kapag magulo ang buhay mo, kapag bagsak ka, kapag wala kang maibigay, kundi ang tunay mong sarili. At yan ang klase ng tao na hindi mo kailangang bilhin para manatili. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ako ATM. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa dark psychology, female nature at self-mastery, subscribe. Dahil dito,
Hindi ka lang matututo. Magigising ka